Paalala po mga kapuso, 31 araw na lang, eleksyon 2025 na. Kabi-kabila na rin ba ang pangangampanya sa lugar ninyo? Ay nako, halos araw-araw nga may nababalitang issue tungkol dyan. Kaya para sa inyong legal na gabay para sa matalinong pagboto, ask me, ask Attorney Gabby. Unahin na natin itong mainit na balitang pagbaril kay Leyte Mayoral Candidate Kerwin Espinosa kahapon. Ito ay sa gitna ng kanyang pangangampanya sa pagkaalkalde ng Albuera, Leyte. Binaril si Espinosa ng salarin na nagtago sa kisame ng stage ayon sa PNP. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Attorney, ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa ganyang krimen na nangyari sa gitna ng pangangampanya? Of course, ay iiral pa rin ang mga provision ng batas ukol sa mga krimen na tulad nito. Kung may pananakit o kung may pamamaril, kailangan pa rin panagutan ito ng may sala. So kung may krimen tulad ng physical injuries, murder, attempted murder, pagnanakaw at kung ano pa, ito pa rin ay matatrato bilang isang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code or ng mga special laws natin. Ngunit kung makikita na ito ay may relasyon sa eleksyon, sa ilalim ng Section 263 ng Omnibus Election Code, ang mga gumawa ng krimen na ito ay guilty din ng election offense. At kahit na sinong tao na guilty na isang election offense, meron pong dagdag na penalty which is imprisonment of 1 year to 6 years and shall not be subject to probation. At dagdag pa rito at siguro, ito na siguro ang mas mabigat na penalty, ang taong guilty ng election offense ay disqualified rin para humawak pa ng public office at mawawalan din ng karapatan na bumoto. Attorney, ang dami ring nababalita ang pinadadalhan ng tinatawag na show cause order ng COMELEC. Pinakahuli nga yung kandidatong umunoy nang discriminate daw sa may cancer na kalaban na sinusuportahan niyang mayor. Ang tanong, ano ba ang show cause order? May maaari bang ma-disqualify dito? Well, ang isang show cause order ay isang utos, hindi lamang ng isang korte, pero kasama na rin dito ang mga ahensya ng pamahalaan na may quasi-judicial function, tulad ng COMELEC, na inuutusan o inuordera ng isang tao na umapir at magbigay ng eksplanasyon kung bakit hindi siya dapat patawan ng penalty dahil may nakikita ng paglabag ng batas. Ibig sabihin, may nakikita ng violation at meron ng kaukulang penalty, pero bibigyan pa rin ng pagkakataon ang taong ito na mag-explain kung bakit hindi dapat ituloy ang kaso laban sa kanya. Kasi baka naman may dahilan o justification para rito. Kumbaga, ang show cause dito ay pagkakataon to show a cause or reason kung bakit hindi sila dapat parusahan. Halimbawa nga, during this campaign season, merong inilabas ang COMELEC na Resolution 11116 na nagsasabi na during the election period, bawal na ang isang tao na gumawa ng acts of bullying o discrimination laban sa mga taong halimbawa may HIV. Bawal ang diskriminasyon laban sa kababaihan, laban din ang diskriminasyon sa mga PWD. Bawal din ang mga gender-based harassment o ang pambabastos dahil sa kasarian. Of course, bawal din naman talaga to sa ilalim ng iba't ibang batas tulad nga ng Bawal Bastos Law o ang Safe Spaces Act, ang PWD Law at iba pang batas tulad ng Data Privacy Law, libel under the Revised Penal Code at iba pa. So ginagawang mga election offense sa mga uri ng pangangampanya na labag sa iba't ibang batas. So let's vote wisely. Iwasan na natin yung mga kandidatong ngayon pa lang ang dami ng linalabag na batas. Di po ba? In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.